Si Thor at si Loki. Ang mitolohiya ng Norse ay nagsimula kasabay ng pagsisimula ng kosmos. Bago pa yun, walang kahit na ano rito. Wala ring daigdig, walang bituin, walang ulap. Ang mayroon lang ay usok at apoy. At sa pagitan nila ay mayroong malaking tipak ng yelo. At nang nagkadikit ang mga tipak ng yelo sa lupain ng apoy, nagsimula na itong matunaw. At doon sa natunaw na tubig, nagsimulang umusbong ang buhay, ang mga mundo at kwento. Ang mga kwento tungkol sa mga Panginoon, mga Diyos at sa mundo ng Asgard, kung saan nakatira ang mga Diyos na kung tawagin ay ang Aesir. At bagaman maraming mga Panginoon sa mitolohiya ng Norse, walang sino man ang katulad ni Odin, ang pinakamataas at pinakamatanda sa lahat ng mga Diyos. Ang anak niyang lalaki si Thor ay ang Diyos ng kulog. Malakas siya at napakalaki. Siya ang pinakamalakas sa lahat ng Diyos. Mabait siya at napakabusilak ng kalooban. Hindi katulad ng iba pang mga Diyos. Malayong-malayong ugali niya kay Loki, ang Diyos ng kalokohan, ang ama ng mga halimaw, ang may akda ng mga kasawian at ang mahilig gumawa ng gulo. Ang napakagandang si Sif. Gusto ni Thor ang guyong buhok, di ba? Ano kaya ang mangyayari sa oras na malaman niya ito? Hindi! Aking asawa. Anong nangyari? Ha? O hindi? Nagising ako at biglang hindi ko talaga alam. Pagbabayaran niya ito. Sino? Pero naglakad na palabas si Thor papunta kay... Loki! Bakit mo yun ginawa? Ano bang sinasabi mo dyan? Ang buhok ng asawa ko, ang kanyang napakagandang gininto ang buhok. Hindi ko ginalaw yun. Tama na! Ibalik mo ngayon din ang buhok niya. Napaka-imposible niyan. Pero pwede naman siyang magsuot ng sombrero. Huwag mo kong biruin. Makinig kang mabuti sa akin, anak ni Laufey. Kapag hindi mo na ibalik ang buhok ni Sif bago sumikat ang araw bukas, tandaan mo ang sasabihin ko. Babaliin ko ang lahat ng butos sa katawan mo! At dahil sa sinabi niyang yun, galit na umalis si Thor at iniwan si Loki na takot na takot. Mukhang sumobra yata ginawa ko ngayon. Ito na nga ang katapusan ko. Dahil walang sino mang... Sandali. Isang ideya ang bigla na lang naisip ng napakapilyong si Loki. Ang mga duwende. Tama. Sila lang ang makakatulong sa akin ngayon. At nagtungo agad siya sa lupain ng mga duwende, na siyang pinakamagaling na manggagawa sa buong mundo. Una, nagpunta siya sa ilalim ng lupa kung saan naroon ang 3 duwende na mas kilala bilang mga anak ni Ivaldi. Kumusta ang mga anak ni Ivaldi? Narinig ko na magaling daw ang mga gawa ninyo. Ngunit, ayon sa mga nabalitaan ko, ay sina Brock at Eitri ang pinakamagaling na duwending manggagawa sa ngayon. Kasinungalingan. Ano mang gawin nila, mas mahusay pa rin kami. Totoo ba yan, ha? Sa tingin ko, ito na ang oras para patunayan nyo yan. 3 kayamanan. Gumawa kayo ng nakakabighaning kayamanan. Ang Diyos ng Aesir ang magpapasya kung sino ang pinakamagaling. Siya nga pala, ang isa sa mga kayamanan ay buhok. Isang malago at magandang gininto ang buhok. Sisilong yan. Paumanhin? Wala ang kahirap-hirap. Madali lang daw ito. Alam na namin ang gagawin. O sige, mahusay. Galingan ninyo. Kung sa tingin ninyo katapusan na ni Loki, marami pa kayong matutuklasan sa hari ng kalokohan dahil hindi siya bumalik sa Asgard. Ngunit nagtungo siya sa kabilang bundok para makita ang mga duwende na kung tawagin ay Brook na nagtatrabaho kasama ang kapatid ng si Eitri sa isang pagawaan. Loki, ano naman ang ginagawa mo dito? Ang mga anak ni Ivaldi ay gumagawa ng 3 kayamanan para sa Diyos ng Asgard. At hinahamon nila kayo at ang kapatid mo na si Eitri.
Ngunit sina Brock at Etri ay hindi mga hangal. Naramdaman agad nilang may ibang motibo si Loki. Loki, kilalang kilala na namin ang reputasyon mo. Sigurado ako na may kinalaman ka rito. At sigurado rin ako na nakataya rito ang personal mong pangalan. Mga paratang. Ipinarating ko sa inyo ito, tapos aakusahan niyo ko? O sige, alis na lang ako. Sandali lang! Sige na nga, makikipagtulungan na kami. Ngunit gawin natin ito ng personal, ha, Loki? At sinabi ni Brock na kung sakaling sila ang manalo sa kompetisyon, ay kukunin nila ang ulo ni Loki para makuha ang abilidad niyang mag-isip kung saan makakabuo sila ng napakagandang kagamitan. Ngumiti si Loki, ngunit labag ito sa kanyang kalooban. Sige, magkita tayo bukas sa Asgard. Umalis si Loki, ngunit hindi talaga siya umalis dahil kinakabahan na siya ngayon. At bakit naman hindi? Ang kanyang ulo ang bigla na lang naitaya rito. Nagbagong anyo si Loki bilang isang lamok. Habang nagtatrabaho sina H at Brock, Ikaw na nga ang humila ng bulusan, Brock. Kailangan kong maging mainit ito, yung sobrang init. Huwag kang titigil kahit anong mangyari. Kung hindi, masisira ang mga kayamanan natin. Naintindihan ko. inumpisahan na ni H na tunawin ang bloke ng ginto at si Brock naman ang humihila ng bulusan. Samantala, ang lamok na si Loki ay kinagat ang braso ni Brock, ngunit hindi man lang siya gumalaw. Inulit muli niya ito, ngunit patuloy pa rin si Brock sa paghila rito. Medyo nauubusan na ng pasensya si Loki, kaya kinagat naman niya ang leeg nito. Ah! Nabitawan nito ang bulusan. Hindi! Ligtas na ang aking ulo pagkatapos nito. Dahil masaya na siya, bumalik na si Loki sa Asgard. Ngayon, ang gagawin na lang niya ay hintayin ang susunod na araw. Kinabukasan, ang tatlong Diyos na sina Odin, Thor, at ang Diyos ng ani sa tag-init na si Frey ay nakaupo sa kanilang mga trono upang hatulan nila ang mga kayamanan. Tumingin si Loki kay Brock na nakatayo at nakalaylay ang ulo at ngumiti ito. Ang mga anak na lalaki ng Ivaldi ang nauna. Ang una, iprinisenta niya kay Odin ang sibat na kung tawagin ay Gungnir, na tumatagos kahit saan at hindi nagmimintis ng tira. Natuwa naman si Odin dahil ang meron lang siya ngayon ay isang mata at ang mga pag-asinta niya ay laging hindi perpekto. Tapos, ipinakita niya ang napakalambot na gininto ang buhok na gawa sa totoong ginto para kay Thor. At si Sif ay sabik naman na maisuot ito. Ang gininto ang buhok na ito ay saktong-sakto sa kanya na mas lalo siyang gumanda kaysa dati. Si Thor ay nagandahan din at si Loki ay natuwa naman. At ang panghuli, ito ay para sa inyo. Nakatingin naman si Frey sa maliit na telang nakatiklop, hindi siya nagandahan. Isang malambot na bandana? Opo. Ngunit kapag binuksan ninyo ito, makikita nyo ang isang barko na kung tawagin ay Skidbladnir. Laging pantay ang hangin ito kahit saan pa ito mapadpad. At ito man ang pinakamalaking barko sa buong mundo. Lagi ninyo pa rin itong matutupi na parang telang may lalagay sa bulsa. Napahanga naman ito si Frey. Aba, nakakamangha ito. Guminhawa naman ang pakiramdam ni Loki. Alam niya na hindi mapapantayan ni Brock ang mga regalong dala ng mga anak ni Ivaldi. Pagkatapos ay si Brock naman. Ipinakita niya ang gintong porselas kay Odin, na kung saan tuwing ikasyam ng gabi, nagbibigay ito ng 8 gintong singsing na magkakapareho ang ganda. Tapos, tumingin naman siya kay Frey at ipinakita ang isang malaking baboy ramo na ang buhok ay gawa sa ginto. Ito ang baboy ramo na gawa ng aking kapatid para hatakin ang inyong karwahe. Kaya nitong makipagkarera sa buong kalangitan at mas mabilis pa sa pinakamabilis na kabayo. At ang mga buhok nito ay kayang ilawan ng inyong daraanan, kahit pa sa pinakamadilim na gabi. Mukhang napahanga naman si Frey, ngunit ang alam ni Loki ay ang malinaw na panalo, ay ang natutuping barko. Hanggang sa, ipinakita ni Brock ang ginawa niyang martilyo mula sa ilalim ng tela, at ipinakita ito kay Thor. Maiksi ang hawakan nito. Opo, alam kong kasalanan ko ito. Habang hinihila ko ang bulusan, bigla akong nagambala ng isang lamok. Ngunit bago niyo husgahan ang dala ko, hayaan niyo munang ipaliwanag ko kung paano ito naiiba. Nakikinig ako.
Tinatawag itong Mjolnir, ang tagagawa ng kidlat. Hindi ito masisira. Kahit gaano pa katibay ang bagay na tinamaan ito, ito'y tiyak na mananatiling walang sira. Nakuha nito ang interes ni Thor. Marami na siyang nasirang sandata sa mga nakaraan na taon dahil sa dami na ng mga tinamaan nito. Hindi magmimintis ang asinta ng martilyong ito. At, ito ang kakaiba rito. Gaano man kalakas o gaano man kalayo ninyo gustong itapon, ito'y siguradong babalik pa rin sa iyong mga kamay. Ang makapangyarihang si Thor ay labis na napahanga. Sa sobrang paghanga napatayo siya at pumalakpak. Kumulog naman bigla sa buong Asgard. Habang si Loki ay napalunok naman ng bigla. Para sa akin, ito ang pinakamagandang regalo sa lahat. Mapapanatili nitong ligtas ang Asgard mula sa mga higanteng yelo. Tama ka nga, Ama. At hindi lang sa mga higanteng yelo, kundi pati sa matitindi nating kalaban. Sang-ayon din ako. Ito na ang pinakamagandang regalo sa lahat. Ngunit, pero... Sige na, Loki. Ngayon, base sa ipinangako mo, kukunin ko na ang ulo mo. Si Eitri ay tiyak na matutuwa. Nag-isip muna si Loki at sa kanya sinabi na, makukuha mo lang ito sa sandaling mahuhuli mo ako. Bumalik ka dito, manloloko! Ano ba ang nangyayari? ikinuwento ni Brock ang lahat kay Odin at saka siya humarap kay Thor. Diyos ng kulog! Hindi niyo ba siya kayang mahuli? Hindi ko siya kayang hulihin. Parte na kasi siya ng aming pamilya. Ngunit sige, gusto ko talagang gamitin ang martilyong ito. Hindi man lang tumagal ng ilang oras bago maibalik ni Thor si Loki na sobrang nanlilisik sa galit. Gumawa ka ng kasunduan kaya. Kailangan mong igalang ito. Oo, tama. Kaya humingi ako ng tawad. Tinatanggap na namin ang paghingi mo ng tawad. Brock, pwede mo nang... Teka, Ano na naman? ayon sa kasunduan, makukuha ni Brock ang ulo ko, ngunit hindi niya pwedeng hawakan ang leg ko dahil ang kasunduan natin ay ang ulo ko lang, wala nang iba. Tama nga siya. Wala kang karapatan na hawakan ang kanyang liig. Ngunit, imposible naman po na... Masayang-masaya si Loki habang naiinis naman si Brock. Sige, dahil sa sitwasyong yan, iminumungkahi ko na... Ibinulong ni Brock ang kanyang mungkahi kay Odin. Gusto ko ang mungkahi mo. Isa pa, patas din yan. Gawin mo na. Gawin ang ano? Tinahi ko na ang iyong bibig. Ngayon, ang ulo mo'y pwede nang isipin ang kahit na anong gusto niyang isipin. Ngunit hindi mo na kailangang magsalita. Hindi lang sa loob ng ilang araw. At dahil dito, nakuha ko na ang iyong ulo. Pagkasabi nito, masaya nang umalis si Brock at si Loki ay umuungol at walang magawa dahil para kay Loki, ang parusang hindi na siya makakapagsalita ulit ay walang katulad na sakit sa buong mundo. Loki, ginusto ko lang naman ay mabalik ang buhok ni Sif. Ngunit ikaw, tinulungan mo akong makuha ang magandang sandatang ito. Salamat! Nakita niyo na? Lahat ng Diyos ay nakuha ang pinakamagandang kayamanan dahil sa kamalian ni Loki. Kahit ang martilyo ni Thor ay dahil din sa kanya, maniniwala ba kayo ron? Ngunit ito na nga ang nangyari. At ganun na nga si Loki. Napakapilyo at tuso, pero masyadong mataas ang kumpiyansa sa sarili. At ang kumpiyansang ito, ang tiyak na maglulunod sa atin sa dagat ng katotohanan.